May tanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang makita ang mga kaibigan mo na parang nauuna na sa buhay? May negosyo, may sariling bahay, may sasakyan, may pamilya, may travel photos, may engagement post, may graduation picture, may achievement pagkatapos ng achievement. Samantalang ikaw, parang naghihintay pa rin. Parang hindi pa dumarating ang pagkakataon mo. At habang nagsuscroll ka sa social media, may maliit na tinig na bumubulong. Bakit sila meron na? Bakit ako wala pa rin? Bakit parang naiiwan na ako? Bakit parang hindi pa rin nangyayari ang ipinagdarasal ko? Kung iyan ang nararamdaman mo ngayon, huminto ka muna. Samahan mo ako sa isang pagninilay. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahang damhin ang hangin na nagbibigay sa iyo ng kakayahangang huminga. Hindi lahat ay nagagawa yan. Dahan-dahang ilabas ang hangin. Ngayon, isipin mong ginagawa mo ang paghinga ng halos 12 hanggang 20 beses bawat minuto nang hindi nahihirapan. Yan ang isa sa mga biyaya ng Diyos na hindi natin nabibigyan ng pansin sa bawat minuto na dumarating sa ating buhay. Ipikit ang iyong mga mata kung kakayanin. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, manatiling alerto sa pagmamaneho habang nakikinig. Sabihin mo, "Salamat, Ama." Kung naiisip mong napag-iwanan ka na, tingnan natin kung ano ang basehan. Dahil hindi ka naman napag-iwanan, nasa tamang oras ka, sa oras ng Diyos. Ngayong mga sandaling ito, hayaan mong payapain ng Panginoon ang iyong puso. Habang tinatanggap natin ang katotohanan ito, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli at ang kanyang timing ay laging perpekto. Isipin mo ang pagsikat ng araw. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin ito nahuhuli. Kapag sumikat ito ng mas maaga, masisira ang natural na ritmo ng mundo. Kapag sumikat naman ito ng wala sa oras, maraming buhay ang maaapektuhan. Araw-araw, sa tamang oras, dumarating ang liwanag. Tahimik, sigurado, matapat, ganiyan ng Diyos. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nahuhuli. Lagi siyang nasa tamang panahon. Pagmasdan natin ang kalikasan. Ang bawat puno, hindi namumunga kinabukasan pagkatapos itanim. Una, may binhi. Pagkatapos, may ugat. Kasunod, may maliit na usbong. Pagkatapos nagiging matibay ang puno, saka lamang dumarating ang bunga. Kung pipilitin mong mamunga agad ang isang punong kakatanim pa lamang, hindi makukuha ang masarap na bunga. Kung pipilitin mong anihin ang palay bago pa ito mahinog, mawawala ang ani. Kung bubuksan mo ang bulaklak bago ito mamukadkad, hindi na ito magiging maganda. Masisira lamang ang mga talulot na sanay maganda kung hinayaan lamang na mamukadkad. Sa kalikasan, may tamang panahon ang lahat. At dahil sinusunod ng kalikasan ang tamang panahon, nagkakaroon ng kasaganaan. May pagkain, may kagubatan, may ani, may buhay. Isipin natin, ang isang munting higad, hindi ito agad nagiging paru-paro. May proseso. May panahon ng pagkain at paglaki. Pagkatapos ay bubuo ito ng isang chrysalis. Ito ang bahagi ng proseso na tila wala nang nangyayari sa paningin ng iba. Ngunit sa loob ng katahimikan, may himalang nagaganap. Ang katawan ng dating higad ay nagkakaroon ng mga pakpak. Nagbabago ang anyo nito.
Inihahanda ito para sa bagong buhay. Kapag natapos na ang tamang panahon ng paghubog, saka pa lamang magsisimulang lumabas ang paru-paro mula sa kanyang chrysalis. Alam mo ba, ang mismong pakikipaglaban ng paru-paro upang makalabas sa makitid na siwang ng chrysalis ay bahagi ng proseso. Habang pinipilit nitong makalabas, ang likidong nasa katawan nito ay naitutulak papunta sa mga pakpak. Dahil dito, lumalakas at lumalapad ang mga pakpak hanggang maging handa itong lumipad. Ngunit kung may taong maaawa at puputulin ang chrysalis upang mapadali ang paglabas nito, hindi makukumpleto ang prosesong iyon. Makakalabas na nga ang paru-paro ng mas maaga. Ngunit kadalasan may hihina at kulubot ang mga pakpak nito. Hindi ito makakalipad ng maayos. Ang dapat sana'y naging kalayaan ay nauwi sa kahinaan. Kadalasan, tayo mismo ay may sariling timetable. Sa edad na ito, dapat graduate na. Sa edad na ito, dapat may trabaho na. Sa edad na ito, dapat may negosyo na. Dapat may asawa na. Dapat may anak na. Dapat may sariling bahay. Dapat may milyones na salapi na. Dapat successful na. At kapag hindi nangyari, iniisip nating nahuhuli tayo, nababahala tayo, naiinggit tayo, naiinis tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Minsan, nagagalit pa tayo sa Diyos. Subalit, maaring hindi tayo nahuhuli, maaring iba lamang ang orasan ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Matutunghayan sa mang-angaral 3. Isa. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Hindi sinabing may ilang bagay lamang. Ang sinabi ay lahat ng bagay. May takdang panahon, may takdang oras, may itinakdang pagkakataon. Nasasaad sa Habakuk 2, 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Napakagandang pangako. Kung tila mabagal, hintayin mo. Hindi sinabi ng Diyos, kalimutan mo. Hindi rin niya sinabi, hindi na mangyayari. Sinabi niya, hintayin mo. Darating ito. Marahil ang hinihiling mo ngayon ay trabaho. Marahil promosyon. O kaya naman ay asawa. O kaya naman ay anak. Marahil kagalingan mula sa sakit. Marahil pananalaping sapat. Marahil malinaw na direksyon. Ay iniisip mo, bakit ang tagal? Ngunit baka habang hinihintay mo ang pagpapala, inihahanda ka muna ng Diyos sapagkat kung ibibigay niya ito ng mas maaga, maaaring hindi mo pa kayang pangalagaan. Hindi lahat ng delay ay denial. Minsan, ito ay preparasyon. Bilang anak ng Diyos, hindi tayo pinamumunuan ng pressure ng mundo. Hindi tayo sumusunod sa timeline ng social media. Hindi tayo sumusunod sa timeline ng ibang tao. Tayo ay sumusunod sa ating Ama sa Langit. At ang ating Ama ay nakikita ang simula hanggang wakas. Nakikita niya ang hindi natin nakikita. Alam niya ang hindi natin alam.
Sinasabi sa Isayas 62, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Napansin mo ba? Hindi sinabi kapag gusto mo. Hindi rin sinabi kapag gusto ng ibang tao. Sinabi sa takdang panahon. At kapag dumating iyon, hindi na kailangan ng pagmamadali. Kikilos ang Diyos. Habang naghihintay ka, may ginagawa ang Diyos. Pinapalalim niya ang iyong pananampalataya. Hinuhubog niya ang iyong pagkatao. Tinuturo ang kanyang magtiwala. Inaalis niya ang kayabangan. Pinapalakas niya ang iyong puso. Inihahanda ka niya para sa pagpapalang hindi lamang matatanggap kundi mapangangalagaan. Nasa saad sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kahit ang paghihintay, kahit ang katahimikan, kahit ang tila pagkaantala, kayang gamitin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Magtiwala sa oras ng Diyos. Kung paanong hindi mo pinipilit mamukadkad ang bulaklak, huwag mo ring pilitin ang plano ng Diyos. Kung paanong hindi mo hinihila ang araw upang mas maagang sumikat, huwag mong pilitin ang panahon na itinakda ng Panginoon. Magtiwala, huminga, maghintay, manalangin, tumunod, at patuloy na lumakad kasama niya. Kapag pinipilit nating madaliin ang panahon ng Diyos, kapag gusto nating laktawan ang proseso, kapag ayaw na nating maghintay, maaaring makuha natin ng mas maaga ang ating hinihiling. Ngunit baka hindi pa tayo handang dalhin ang pagpapalang iyon. Marahil ang paghihintay na nararanasan mo ngayon ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Sapagkat alam ng ating Ama sa langit na ang tamang panahon ay hindi lamang tungkol sa pagdating ng pagpapala. Ito rin ay tungkol sa paghahanda sa iyo. Upang kapag dumating na ang kanyang itinakdang oras, handa ka ng lumipad ng buong lakas at buong layunin ayon sa kanyang perpektong plano. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka nalampasan ng Diyos. Ang buhay mo ay wala sa kompetisyon. Hindi ito karera laban sa ibang tao. May sariling kwento ang bawat isa. May sariling panahon. May sariling layunin. May sariling pagkatawag. At ang Diyos ay tapat sa bawat pangako niya. Ang parehong Diyos na nagpapasibol ng binhi, ang parehong Diyos na nagpapahinog ng bunga, ang parehong Diyos na nagpapasikat ng araw sa tamang oras, siya ring Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Maaring tahimik, maaring mabagal sa iyong paningin o sa paningin ng iba. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa mismong sandaling hindi mo nakikita, patuloy siyang gumagawa, patuloy siyang naghahanda, patuloy siyang kumikilos. At kapag dumating ang kanyang itinakdang panahon, maiintindihan mo kung bakit kinailangan mong maghintay. Maiintindihan mo kung bakit may mga pintong isinara. Maiintindihan mo kung bakit may mga panalangin tila naantala. Sasabihin mo rin, Panginoon, salamat. Mas maganda pala ang iyong panahon
kaysa sa sarili kong plano. Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sapagkat ikaw ang Diyos ng tamang panahon. Kapag kami ay naiinip, turuan mo kaming maghintay. Kapag kami ay natatakot, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag kami ay nag-aalinlangan, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming huwag ikumpara ang aming buhay sa iba. Tulungan mo kaming tumingin lamang kay Jesus. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong puso kahit hindi pa namin nakikita ang iyong plano. Naniniwala kami na ang iyong panahon ay laging mabuti at sa iyong tamang oras, tutuparin mo ang iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung pinagpala ka ng pagninilay na ito, hinihikayat kitang pindutin ang like upang mas marami pang tao ang maabot ng mensaheng ito ng pag-asa. Ibahagi mo rin sa comment section ang iyong panalangin o kung saang bahagi ng iyong buhay ikaw ay nagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Ikalulugod naming ipanalangin ka. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging isa ka sa mga unang makapanood ng ating mga bagong panalangin, pagmumuni-muni at mga salita ng Diyos na magpapalakas ng iyong pananampalataya. At kung may kakilala kang naghihintay sa sagot ng Diyos, naghahanap ng direksyon o nangangailangan ng pag-asa, ibahagi mo ang video na ito. Maaaring ito ang mensaheng kailangan niyang marinig na ngayon. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman wala sa oras at kapag dumating ang kanyang panahon, ang lahat ay magiging maganda ayon sa kanyang perpektong plano.